Hello, magandang araw ho. Ngayong araw ho natin, galing ho ako ng Masantol eh. Nag-alok nga ho pala ako ng simila ng alimango, saka sukot, bangus. Eh may dadaanan po ako ditong stroke patient ho dito sa may Barangay Meto eh, sa Kalumpit ho ba. At ako muna ho'y nakipagkwentuhan. Nay, magandang hapon. Ano po pangalan natin, Nay? Angeline Rimas. Angeline Rimas, opo. Bali na stroke patient ka po pala. Opo. Ilang taon ka na po, Nay? 63 ng January. Oo. Kailan pa ho kayo na-stroke, Nay? 2015. Tatay po, kamusta po? Namamasado na, nag-ahatid ng eskwela. Nagtatricycle po. Service lang. Bali kayo na ilan po yung anak ninyo, Nanay? Tatlo. Dalawang babae, dalawang lalaki, isang babae. Saan ho kayo ngayon nakatira bago? Dito sa Silong kami. Dini po, sa bahay dito. Oo. Kano po bang bahay yun? Sa amin, lumang bahay na. Sino ho kasama nyo dyan? Yung panganay ko sa taas siya, yung babae dito. Kasi yung babae ko, wala nang asawa, yung na kuryente, namatay na nung 30 pa lang siya. Na kuryente sa bukid. Namatay po yung asawa niya. Namatay na kuryente, ng kuryente, na daanan na nangunguryente siya, meron live na. Kuryenteng live po. Oo. Dahil sa Nakaside sa tubig. Sa tubig. Namatay po. Doon po namatay. May 4 na anak. Apo ho, marami na kayong apo. 10. At pansamantalang nagpaalam ako kay Nanay na kung pwedeng masilip ang kanilang loob ng bahay. At nung ako nga ho'y makapasok dumiretso na nga ho ako din sa loob. At ayan ho ay makikita nga ho natin ang kanilang loob ng bahay. At dito sa lugar na to ay natutulog si Nanay kasama ho ang kanyang asawa. Ayon nga ho kay Nanay Evangeline, di luma na nga itong bahay na to at matanda Paano na yung baklas kasi luma na mo. Dito naman kami sa kabila, yung kay Gerard. Hati kami. Hati po. Bali lang po ang pamilya nakatira dito. Dito, ako sa Gerard, yung binan niya, kinuha rin po. Stroke din. Dalawa pong stroke na kayo nandiyan po sa taas. Stroke. May maintenance na lang po kayong gamot. May bumibili ko. Ikwento nga ho din sa akin ni Nanay Evangeline na dati siyang OFW sa bansang Singapore ho eh. At sinabi din niya ho sa akin na doon siya na-stroke eh. Hindi naman ako dito na-stroke sa Singapore. Nag-abroad ka ho dati? Dati ka pong OFW sa Singapore. Anong trabaho niyo doon? Sana dito siya na-apply ko kasi yung pinsan ko, kinuha ko, papasok daw ako sa parlor. Kaya lang, hindi pwedeng yung parlor, maliit lang kasi dapat may beautician siya 3 local bago makakuha ng foreigner. Ngayon hindi naman pwede, maliit na nga ang parlor. Ini-sponsoran ako ng pinsan ko, nagsiservice lang ako doon. Singapore po? Gupit-gupit, lahat yung lahat na kasi all around na yun. Ilang taong ka ho doon? 15. Tagal din ho pala. Pero nung huli bumukod ako nagbabayad ng bahay. Doon sa Singapore po? Mahirap. Doon ka rin ho inabutan ng stroke? Papasok na ako sa Amerikano na parlor. Ni-interview na ako, natapos na interview eh. Bigla ako na subo. Na-stroke na. High blood ko na ko pala. Tapos nung na-stroke ako, yung kaibigan ko, papasok daw ako sa airport, tagalinis, tayo sila. Umuwi ka na lang po. Hinatid na lang ako nung katulong ng pinsa ko dito. Naikwento nga ho sa akin ni Nanay Evangeline na siya ang napiling beneficiary ng Bahay Bayanihan na programa ng ating congressman na si Danny Domingo. Naalaman niya ito nung umattend siya ng class reunion 1975. 75, nung grade 6 ako yun. Year 70, paano po?
1975. Nag-anniversary kami. Ako napili nila, bibigyan daw ako niyan. Oo. Ano po ang pakiramdam niyo po nung sinabing bibigyan po kayo ng Siyempre natuwa. bahay po? Oh. May santol nga patanggal na lang. O kako, kasa hindi matuloy yung decision na, tanggalin na. Dahil sa tuwa nga ho ni nanay, akin nga pong pinasyalan itong bahay na ginagawa eh. At dito ko nga ho nakita na patunay na ang programa ng Bahay Bayanihan na mayroong malasakit at pagmamahal para ho sa ating mga kababayan. Dahil ho ito sa ating congressman na si Danny Domingo o si Dad ng unang distrito. Ako po yung nagpapasalamat kay Congressman Danny Domingo sa pagkakaloob niya sa amin ng bahay, maging yung tumulong sa amin. Nagpapasalamat din ako sa mga katulong niya, ay yung gumawa. Yun. At saka yung nag-ano sa akin para mabigyan sila Ana Payungayong at Jun Payungayong. Labis ako nagpapasalamat sa kanila dahil yung mga, saka yung mga konsehal na tumulong dito sa paggawa, si Konsehal Lor Navarro, saka si Rochelle, saka si Kapitana. Salamat po kay Kapitana. Salamat din po kay Kapitana. Yan sa kanila lahat. Sobrang pasasalamat nga ho ni Nanay Evangeline eh. At dahil ho dito bilang isang content creator susubaybayan ko ho ang programang Bahay Bayanihan. Sige ho, ako po ay magpapaalam na dito kay Nanay Banji at siya po ay aking nadaanan dito. Nanay Banji, maraming salamat po. Ayan, sige po. Naiba na.